Pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Gaano nga ba kahalaga ito at paano tayo apektado ng okasyong ito? Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng inyong Bantay OCW Foundation at ng Inquirer.net. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Bakit nga ba kailangang alalahanin ang pagkamatay o kamatayan ng Panginoong Hesus? Yan po ang aming tatalakayin sa ating espesyal na edisyon. Sasamahan tayo ng local spokesman ng mga Jehovah's Witnesses, walang iba, si Ginoong Ron Mariano. Hi, Mr. Mariano. Welcome po sa ating palatuntunan. Ay, hello po, Ms. Susan. Thank you po for inviting me. Oo nga, kasi taon-taon inaalala ng mga Jehovah's Witnesses itong tinatawag ninyong memorial. Gaano nga ba kahalaga ito, Mr. Mariano? Napakahalaga po ng okasyon na ito dahil ito lang po yung kaisa-isa na ibinili ng ating Panginoong Hesus na ipagdiwang. Sa katunayan, sa binabanggit po sa Bible dito sa Lucas 22:19, na patuloy itong gawin bilang pag-alaala sa akin. Pero bakit kailangang ipag-anyaya nyo pa sa publiko? Kasi nakita ko nito mga nakaraang linggo, talagang may mga invitation po kayo na ipinamamahagi. Bakit hindi exclusive na lang sa mga Jehovah's Witnesses? Opo. Talaga po kasi gusto namin na masaksihan o makita ng mga tao yung kabaitan at pag-ibig ng Diyos na Jehovah sa kanila, at ganoon din ay makita yung mga pagpapala ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Gaano po ba karami ang dumadalo sa okasyong ito, and ano yung mga expectations o inaasahan ninyo ngayong 2024? Noong 2023 po, ang bilang po ng dumalo sa memorial ay 20,461,767. Wow, kabisado ha, hanggang sa huling numero. Worldwide yan, Yes Mr. po, Mariano? sa loob po ng 239 na mga bansa. Oh, wow. So, more or less, mga ganito rin pong numbers yung ine-expect namin this year. Sabay-sabay po ba na ginagawa ito sa iba't ibang panig ng mundo? Yes po, sabay-sabay po itong gagawin, at ngayong taon, gaganapin po ito this coming Sunday, March 24, at gagawin po ito after ng paglubog ng araw. So, kaya po iba-ibang oras mangyayari ito sa iba't ibang bansa. Saan po ginagawa usually? Usually po, ginaganap ito sa mga Kingdom Hall ng mga Jehovah's Witness. Okay. So, kung halimbawa, yung tagapanood natin, alam niya na may Kingdom Hall na malapit sa kanila or dinadaanan niya sa araw ng Sunday. Yes po. March 24, after sundown. Yes. Gaano po ba katagal ang programa ng memorial? Siyempre, para dun sa dadalo, ano yung inaasahan niya? Opo. Mga 1 oras po yung tagal ng program, at sisimulan po ito, tatapusin through pag-awit and then prayer. Then meron din pong salig bibliang pahayag na mapapakinggan yung ating mga dadalo doon sa memorial, na kung saan ipapakita yung kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, tsaka yung mga pagpapala na pwede nilang tamasahin dahil dun sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang pwedeng epekto ng kamatayan ng Panginoong Hesus kahit ngayon pa lamang? Opo, napakalaki po ng epekto ng kamatayan ni Hesus para sa bawat isa sa atin, dahil una po, lalalim yung ating pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. As ganun din ay malalaman natin yung mga pagpapala na ibibigay sa atin dahil dun sa sakripisyo ni Hesus. Bago pala ang memorial, na-share nyo rin kanina off-air na may ginagawang special talk sa iba't ibang panig din ng mundo. So worldwide ito. Pwede po bang i-share ninyo sa amin ang ilan sa mahalagang punto na tinalakay doon? Opo, naganap po ito last Sunday, March 17. Ang title po ng special talk is Pagkabuhay Muli, Tagumpay Laban sa Kamatayan. At sa pahayag na iyon, ipaniliwanag ano ba yung pagkabuhay muli, sino-sino ba yung bubuhaying muli, saan sila bubuhaying muli, papaano sila bubuhaying muli, ano yung kasiguraduhan natin na mangyayari yung pagkabuhay muli, at kailan mangyayari yung pagkabuhay muli. At doon din po sa pahayag na yon, ipinakita ano ba yung benefit o pagpapala kung ngayon pa lang magtitiwala o mananampalataya na yung isa dun sa pagkabuhay muli. At bilang huli, talagang napalakas yung bawat isa dahil po dahil dun sa pag-asa ng pagkabuhay muli na malapit nang dumating at malapit na nilang makita yung mahal nila sa buhay. So ibig yung sabihin, Mr. Mariano, ito pong pag-asa ng pagkabuhay muli, konektado doon sa inaalala ninyo na kamatayan ng Panginoong Hesus? Yes po. Oo po. Sa katunayan po, dahil po dun sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, nag-open po ngayon yung pag-asa na ito, yung pag-asa ng pagkabuhay muli. Ano pat bawat isa sa atin
ay may pag-asa na makita yung mga mahal natin sa buhay. Sa katunayan po, yung mismong ating Panginoong Hesus po ay binuhay muli. At marami tayong mga ulat sa Bible na talagang marami siyang mga binuhay muli. Sa katunayan, yung isa po, yung kanyang kaibigang matalik na si Lazaro. O sample yun, ano? Na talagang may pagkabuhay muli dahil yan yung ginawa niya nung nandito pala siya sa lupa. Yes po. So, aasahan natin ito very soon, Mr. Mariano? Opo, at tiyak po na napakalapit na. Ano po bang mga indikasyon, Mr. Mariano, na talagang malapit na? Ay opo, talaga pong malapit na dahil nakikita na po natin yung mga tanda ng mga huling araw na ito na nakaulat sa Bible, gaya po ng mga digmaan, kakapusan ng pagkain, mga sakit. Yan. Oo, at ang sambayanan mismo, ang tao mismo ay eyewitnesses dyan. Totoo po. Sige po, anyayahan nyo ang ating mga kababayan, yung mga nakatutok sa atin, sa iba't ibang panig ng mundo, saan man sila naroroon. Go ahead po. Opo. So gusto po namin kayong anyayahan sa isang napaka-espesyal na okasyon na gagawin po ng mga Jehovah's Witnesses this coming Sunday, March 24. Ito po yung pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. So gaganapin po ito sa almost 239 na mga bansa. So pwede po kayong bumisita sa aming official na website, jw.org. And then punta po kayo sa tungkol sa amin. And then punta po tayo sa memorial. And then after po nun, ilagay po natin yung location, saan tayong lugar. Then once na ilagay natin yung lugar, lilitaw na po yung mga list ng mga lugar na malapit po sa atin, na kung saan doon gaganapin yung memorial. Pwede po nating i-check ngayon doon yung specific directions. And then meron din po doong contact number if meron tayong questions kung paano makakarating dun sa lugar. So kung halimbawa yung kabayan natin nakatutok ngayon, nanunood sa ibang bansa, makakahanap din ba siya ng mga pagpupulong o yung memorial session na ito in Tagalog? Yes po. Opo. Kahit sa abroad? Kahit po sa abroad. Na kahit po nasaan tayo, ilagay lang po natin yung location, then lilitaw po yung list ng mga memorial ng mga lugar plus Opo. yung oras. Tapos yung language din. Then yung language. Wow, that's good. Ganon din sa atin sa Pilipinas. Yes po. Alright. So ngayon pa lamang po, mag-schedule na tayo. Ulitin natin, ano nga po yung petsa? Anong oras? Opo. This coming Sunday po, March 24. Yung regarding po sa oras, pwede po nilang tingnan sa ating website na jw.org. And then ilagay lang po yung location ng kanilang lugar at makikita po nila doon yung time. And usually yan, after sundown. After sundown. Yes. Thank you very much, Mr. Mariano. Si Ginoong Ron Mariano, ang local spokesman ng mga Jehovah's Witnesses, hinggil po sa pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus na ipinag-aanyaya ng mga saksi ni Jehovah saan man sa mundo. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng Bantay OCW Foundation at ng Inquirer.net. Ako po si Susan K.